Marshall Peak, Kabanata 5069. Dinuraan sila pabalik. Nagulat si Yang Kai nang marinig iyon. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang may naglalarawan sa World Force bilang Seriwa. Ang World Force ay ang pundasyon ng kapangyarihan ng isang Heaven Opening Realm Master, hindi isang buhay na nilalang. Mayroon bang isang bagay na tulad ng lipas na World Force, kung gayon? Dahil nalilito, nagtanong siya. Ano ang ibig mong sabihin sa sariwang World Force? Nakangiting sumagot si Liu Zian. Narinig mo na ba ang World Sphere dati, Brother Yang? Tumanggo si Yang Kai. Oo. Ipinaliwanag ni Liu Zian. Sa mahigpit na pagsasalita, ang World Spheres ay isang uri ng artifact na naimbento ng Black Ink Clan. Ito ay ginagamit upang sumipsap ng World Force na tumagas pagkatapos mapatay ang Heaven Opening Realm Master sa larangan ng digmaan. Ibinebenta ang World Sphere sa bawat teritoryo ng Black Ink Clan, at medyo mahal ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagbili ng isang World Sphere, maaaring ubusin ng Black Ink Clansmen ang World Force sa loob nito upang linangin. Ang World Force in Sealed Worlds ay maaaring maubos din ng Black Ink Clan. Gayunpaman, ang uri ng World Force ay tulad ng isang puno na walang ugat o isang ilog na walang pinanggalingan. Ito ay patay. Para sa Black Ink Clan, ang ganitong uri ng World Force ay hindi sapat na sariwa. Ito ay tulad ng lipas na pagkain para sa mga tao. Huminto siya sandali at nagpatuloy sa pagsasabi. Sa kabilang banda, ang Heaven Opening Realm Masters na tulad natin ay may napakasariwang World Force sa ating miniature universe. Si Master Gui Liao ay medyo mapili, kaya mas gusto niyang ubusin ang ganitong uri ng World Force. Pagkatapos, mataimtim siyang tumingin kay Yang Kai. Kaya, madali para sa iyo na makuha ang pabor ni Master Gui Liao. Kailangan mo lang buksan ang iyong miniature universe at hayaan siyang ubusin ang iyong World Force sa nilalaman ng kanyang puso. Pagkatapos nito, pagbibigyan niya ang iyong hiling. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang tingin at walang imak na sinabi. Ganito ba ang pakiusap mo kay Master Gui Liao? Direktang tumanggo si Liu Zian. Oo, gayunpaman, ayon kay Master Gui Liao, iba ang lasa ng World Force ng bawat Heaven Opening Realm Master. Ang Liu na ito ay naging lingkod ni Master Gui Liao sa mahabang panahon. Dati, gustong-gusto niyang ubusin ang World Force ko, pero matagal na niyang hindi ginagawa. Nasusuka na yata siya. Dahil bagong dating ka, maaari mong hayaan si Master Gui Liao na matikman ang ibang uri ng World Force. Sinabi niya na kung mas makapangyarihan ang isang tao, mas magiging masarap ang kanyang World Force, at isa kang makapangyarihang cultivator. Kung handa kang gawin ito, sigurado akong makikita ka ni Master Gui Liao sa ibang liwanag. Mas magiging madali para sa iyo na tapusin din ang mga bagay-bagay. Ito ba ang kondisyon? Inangat ni Yang Kai ang kanyang ulo at nagtanong. Umiling si Liu Zian. Hindi ito kondisyon. Suhestyon ko lang ito. Brother Yang, ang isang matalinong tao ay makibagay sa mga pangyayari. Ito ang teritoryo ng Black Ink Clan, at kami ay mga Black Ink Disciples. Ako ang Black Ink Disciple ni Master Territory Lord, hindi si Gui Liao. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Zian. Itigil ang pagiging matigas ang ulo, Brother Yang. Mawawala lang ang iyong World Force. Kung makakakuha ka ng Profound Yin Spirit Fruit, magagawa mong ayusin ang nasirang bahagi ng iyong miniature universe. Sa oras na iyon, maaari mong dahan-daang linangin at mabawi ang mga pagkalugi. Sinulyapan siya ni Yang Kai ng isang matalim na sulyap. Bago pumasok si Master Territory Lord sa Black Ink Nest, inutusan niya si Gui Liao na kuhaan ako ng Profound Yin Spirit Fruit. Susuwayin ba niya si Master Territory Lord? Tumawa si Liu Zian. Walang sino man ang may lakas ng loob na suwayan ang utos ni Master Territory Lord. Sa katunayan, umalis si Master Gui Liao sa lugar para maghanap ng Profound Yin Spirit Fruit para sa iyo. Gayunpaman, sigurado akong alam mo na ito ay isang napakabihirang item. Kung kailan niya ito mahahanap, o kung mahahanap man niya ito, nasa langit iyon. Hanggang sa langit, lihim na nagmura si Yang Kai. Maliwanag na gusto siyang pilitin ni Gui Liao na gumawa ng konsesyon sa ganoong paraan. Hindi niya inaasahan na si Gui Liao ay may libangan na kumonsumo ng sariwang World Force mula sa mga tao. Kahit na ang isa na ang World Force ay sinisipsip ay magdaranas ng ilang mga pagkalugi, sila ay magiging maayos hanggat hindi masyadong marami sa kanilang World Force ang sinipsip at ang kanilang pundasyon ay hindi nasira. Ang nawawalang World Force ay madaling mapunan. Gayunpaman, walang paraan na papayag si Yang Kai sa ganoong kahilingan. Una sa lahat, walang dahilan para pumayag siya sa kahilingan ni Gui Liao. Pangalawa,
Kung talagang binuksan niya ang kanyang miniature universe sa harap ni Gui Liao, malalantad ang kanyang sikreto. Dati, isinukol niya ang isang bahagi ng kanyang miniature universe ng 2 beses sa larangan ng digmaan dahil wala siyang ibang pagpipilian. Bukod pa rito, ginagawa niya iyon para lokohin ang Black Ink Clansmen para hindi nila suriin ang kanyang miniature universe. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat. Bakit niya isisiwalat ang sikreto niya sa puntong ito? Sumando si Liu Zian sa upuan at mahinahong sinabi. Bakit hindi ka bumalik at matulog dito? Sincere lahat ng sinabi ko sa'yo. Hindi na kailangang matulog dito. Umiling si Yang Kai. Tinitigan siya ni Liu Zian. Ibig mong sabihin. Ngumuso si Yang Kai. Ang Yang na ito ay ang Black Ink disciple ni Master Territory Lord, hindi kay Gui Liao. Ano man ang sabihin sa akin ni Master Territory Lord, hindi ako magdadalawang isip na gawin ito para sa kanya. Tungkol naman sa katawa-tawang kahilingan ni Gui Liao, sasabihin ko kay Master Territory Lord ang tungkol dito kapag lumabas na siya sa Black Ink Nest. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Liu Zian nang damapo siya ng isang sampal sa mesa. Huwag kang masyadong lumayo, maliit na bastos. Aabutin ng ilang taon si Master Territory Lord para gumaling. Sa panahong ito, kailangan mong magtrabaho kay Master Gui Liao. Anong mali? Sinulyapan siya ni Yang Kai. Papatayin ba niya ako? Black Ink disciple ka lang. Kung magkamali ka, bakit hindi ka papatayin ni Master Gui Liao? Si Liu Zian ay mukhang mabangis. Ngumisi si Yang Kai. Tingnan natin kung may lakas siya ng loob na gawin iyon. Natarante si Liu Zian. Matapos siyang titigan ng matagal, umiling siya. Baliw ka. Nababaliw ka. Hindi niya maramdaman ang anumang paggalang kay Gui Liao mula kay Yang Kai, na hindi maisip. Bilang Black Ink disciple, paano nagkaroon ng lakas ng loob si Yang Kai na tanggalin ang isang feudal lord tulad ni Gui Liao? Mukhang hindi niya alam ang lugar niya. May tiwala ba siya dahil siya ang Black Ink disciple ng Territory Lord? Hindi maiwasan ni Liu Zian na makaramdam ng pait. Biglang iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ibalik mo sila. Ano? Nagulat si Liu Zian. Ang heaven opening pills na ibinigay ko sa iyo noong isang araw. Hinatak ni Yang Kai ang mahabang mukha. Sa una, kahit na si Liu Zian ay nakalulungkot, hindi nilayon ni Yang Kai na maging masama sa kanya. Total bago lang naman siya sa lugar na ito kaya ayaw niyang gawing komplikado. Gayunpaman, ang nangyari ay lubos na ikinadismaya niya. Gustong ubusin ni Gui Liao ang kanyang world force, at sinabi pa niya kay Liu Zian na dayin siya sa pagtanggap. Hindi kailanman papayag si Yang Kai sa ganoong kahilingan. Gayunpaman, kailangan niya ng Profound Yin Spirit Fruit para pagtakpan ang mga sikreto sa kanyang miniature universe. Matapos isaalang-alang ang lahat, nagpasya siyang gumawa ng malaking kaguluhan para mapansin ni Gui Liao. Sa kastilyong ito, si Liu Zian ang pinakamahusay na tagumpay na magagamit niya upang makamit ang kanyang layunin. Hindi makapaniwala si Liu Zian sa kanyang narinig. Ang isang tao ay dapat na makapal ang balat upang magkaroon ng lakas ng loob na bawiin ang kanyang ibinigay. Sa totoo lang, hindi mahalaga kay Liu Zian ang ilang daang libong heaven opening pills. Gayunpaman, hindi niya maibabalik ang mga ito kay Yang Kai dahil sa saloobin ng huli. Kung talagang ginawa niya iyon, ito ay katulad ng pag-amin na natatakot siya kay Yang Kai. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumikim si Liu Zian. Anong heaven opening pills? Naubos ko na silang lahat. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga kamao nang marinig ang mga tunog ng crack. Mabilis na tumaas ang kanyang aura. Dahil naubos mo na ang aking heaven opening pills, kailangan ko lang iluwa ang mga ito pabalik. Namangha si Liu Zian habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Yang Kai. Gusto mong makipag-away sa akin. Hindi niya napigil ang magkaroon ng ganang tumawa. Dati, iminungkahi niyang bigyan ng leksyon si Yang Kai sa harap ni Gui Liao. Sa oras na iyon, hindi siya nasisiyahan sa iba't ibang paggamot na natanggap nila ni Yang Kai. Ang brat na ito na may apelyidong Yang ay maaaring agad na makakuha ng Profound Yin Spirit Fruit sa pagdating habang 300 taon lamang matapos siyang maging Black Ink disciple bago niya nakuha ang prutas. Bukod dito, nakuha lang niya ito dahil marami na siyang naiambag. Gayunpaman, sinabihan siya ni Gui Liao na huwag gawing komplikado ang mga bagay, kaya isinantibi niya ang ideya. Ngayong naprovoke siya ni Yang Kai, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong turuan siya ng leksyon. Tiyak, hindi siya mangangahas na suwayan ang utos ni Gui Liao. Gayunpaman, wala nang dapat ipag-alala ngayon dahil si Yang Kai ang gumawa ng unang hakbang. Sa ganitong paraan, maipaliwanag niya ang kanyang sarili kay Gui Liao.
Nang magulat si Zago kay Gui Liao tungkol sa labanang sinalihan ni Yang Kai, malinaw din itong narinig ni Liu Zian, na nagtatago sa kadiliman. Alam niya na ang bagong Black Ink disciple na ito na kinuha ng Territory Lord ay makapangyarihan dahil nagawang pangunahan ni Yang Kai ang isang squad para pumatay ng ilang libong Black Ink clansmen, kabilang ang higit sa 10 feudal lords. Hindi inisip ni Liu Zian na kaya niyang gawin iyon. Gayunpaman, iyon ang maaaring makamit ni Yang Kai kapag nasa tuktok na siya. Sa labanang iyon, 2 beses na isinakripisyo ni Yang Kai ang mga piraso ng kanyang miniature universe. Ngayon, ang kanyang miniature universe ay hindi kompleto, at ang kanyang pundasyon ay nasira. Walang alinlangan na bumagsak ang kanyang kapangyarihan. Kung ganoon, bakit kailangan siyang katakutin ni Liu Zian? Agad siyang nagalit sa pang-aasar ni Yang Kai at ang kanyang 7th grade na aura ay sumisikat ng husto. Ang buong katawan niya ay nilamon ng madilim na fog habang itinutulak niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang figure ay tila lumalawak din. Ang sarcoma sa kanyang leeg ay pumipintig sa kanyang balat na parang tibok ng puso. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa upuan at mapanghusgang tumingin kay Yang Kai. Napangiti siya. "Brat, alam mo ba ang kahihinatnan ng pag-provoke sa akin?" Kahit na tila binibigyan niya ng babala si Yang Kai, talagang sabik siyang makita siyang kumilos. Ngumisi si Yang Kai. "Kahit sinong nagsabi sa iyo, masyado kang nagsasalita." Nang matapos ang kanyang mga salita, inilabas niya ang kanyang kamao. Halos magkaroon ng gana si Liu Zian na pasayahin si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na ang taong ito na may apelyido na si Yang ay magiging napakapuwersa na gagawa siya ng paraan sa isang kapritsyo. Ito ay hindi katulad kung gaano kagalang-galang si Yang Kai hanggang ngayon. Ito ang eksaktong resulta na nais ni Liu Zian. Sa sandaling makita niyang kumikilos si Yang Kai, itinulak din niya ang kanyang kamao ng walang pag-aalinlangan. Siya ay isang matipunong tao, kaya ang kanyang kamao ay mas malaki rin kaysa kay Yang Kai. Nang magkadikit ang kanilang mga kamao, parang nagsagupaan ang dalawang universe world. Habang umaasenso ang World Force, biglang huminto si Liu Zian sa pagpapakitang mayabang habang ang kanyang malaking figure ay pinaalis na parang isang palaso. Direkta siyang bumagsak sa pader at bumuo ng hukay sa lupa. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay napilitang umatras ng ilang hakbang bago niya nagawang patatagin ang sarili. Ang umalingaw-ngaw niyang aura ay nagpatalsik sa kanyang damit sa hangin. Umiling si Yang Kai, humakbang pasulong. Hindi siya sanay sa kalagayan niya. Kung nasa tugatog pa siya ng kanyang kapangyarihan, maaari niyang masugatan ng husto ang isang tulad ni Liu Zian sa isang suntok at mapatay siya sa 3. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay talagang bumagsak bilang resulta ng pinsala sa kanyang miniature universe, na nag-iwan sa kanya ng mas mahina kaysa dati. Sa kabutihang palad, ang kanyang kalaban ay si Liu Zian. Kahit na si Liu Zian ay isa ring 7th grade master, naabot niya ang grado na ito sa pamamagitan ng paggamit ng Black Ink Strength para malagpasan ang kanyang natural na limitasyon, ang 6th grade Heaven Opening Realm. Ang pundasyon ni Liu Zian ay hindi matatag, kaya hindi niya lubos na nagamit ang kapangyarihan ng 7th grade Heaven Opening Realm. Martial Peak, Kabanata 5070. Gusto kong maghain ng reklamo. Pagkatapos ng palitan ng mga galaw, nagkaroon si Yang Kai ng mas mahusay na paghatol sa tunay na kapangyarihan ni Liu Zian. Siya nga ay isang 7th grade master, na ipinakita ng kanyang sapat na world force. Gayunpaman, hindi niya lubos na nagamit ang kapangyarihang iyon. Ang kanyang pagtatanim ay hindi hihigit sa isang kastilyo na itinayo mula sa buhangin. Sa kabilang banda, kahit na 2 beses na isinakripisyo ni Yang Kai ang isang bahagi ng kanyang miniature universe, na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang pundasyon, mayroon pa rin siyang World Tree clone upang patuloy na linisin ang kanyang world force. Sa makatuwid, habang siya ay hindi katugma sa kabilang partido pagdating sa lakas na output, ang kalidad ng kanyang kapangyarihan ay nagpapahintulot sa kanya na madaig ang kanyang kalaban. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakakuha ng mataas na kamay kasunod ng pagpapalitan ng mga galaw. Isang mas mabangis na aura ang umalangaw-ngaw mula sa mga guho. Isang matipunong figure ang lumabas sa Geneva na gusali. Sa bawat hakbang ni Liu Zian, tila nanginginig ang buong lupa. Nakita ang Black Ink Strength na umiikot sa paligid niya, at maging ang kanyang mga mata ay naging ganap na itim. Pinandilatan niya ng mata si Yang Kai at sinabi sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. "Brat, niligawan mo si kamatayan." Sa sandaling matapos siyang magsalita, sumugod siya kay Yang Kai sa bilis ng kidlat. Habang nasa himpapawid, ginawa niyang hindi mabilang na mga multo ang kanyang mga kamao at nilamon si Yang Kai kasama nila. Sinadya na ni Yang Kai na gumawa ng kaguluhan, kaya natural na hindi siya atras sa puntong ito.
Kinasuhan niya mismo si Liu Zian at nasangkot siya sa isang brutal na santukan. Ang ingay ng labanan ay agad na nagpaalerto sa lahat sa kastilyo. Ang mga feudal lord, na naninirahan sa iba't ibang lugar, ay sumunod na lumitaw at pinanood sila mula sa malayo. Nang malaman nila na ito ay isang labanan sa pagitan ng Black Ink Disciple ni Gui Liao at ng Black Ink Disciple ng Territory Lord, nagulat sila. Wala silang ideya kung ano ang nangyari na naging sanhi ng dalawang taon na ito sa isang buhay at kamatayang labanan. Gayunpaman, ang mga feudal lord na ito ay walang intensyon na panghimasukan o pigilan sila. Para sa kanila, kahit na ang mga tao na ito ay napinsala ng Black Ink strength, hindi sila katulad ng Black Ink clansmen na tulad nila, na may marangal na linya ng dugo. Natural, wala silang pakialam kung ang isa sa kanila ay nasugatan o napatay man lang. Sa katunayan, masaya silang nanonood ng labanan at nag-uusap. Matindi ang labanan sa looban sa pagitan ni Yang Kai at Liu Zian. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Yang Kai na talagang may problema ang lalaking ito sa pagpapakilos ng kanyang lakas. Minsan, ang kanyang mga pag-atake ay magiging napakalakas na kahit na si Yang Kai ay nahihirapang pigilan, ngunit kung minsan, ang kanyang mga welga ay magiging napakawalang kapangyarihan na si Yang Kai ay madaling makahanap ng mga bukas at direktang tama sa kanyang figure, na naging sanhi ng kanyang pag-ungol sa sakit. Nangangahulugan ito na hindi nagamit ni Liu Zian ang kanyang kapangyarihan ng may kakayahang umangkop. Sa halip, ang kanyang paggamit ng kanyang world force ay hindi matatag. Minsan, naipapakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, ngunit kung minsan, siya ay magiging malakas sa kalooban habang mahina sa lakas. Ang sinumang Heaven Opening Realm Master na may matibay na pundasyon ay hindi haharap sa ganoong problema. Ang isa ay dapat naganap na kalmado sa paggamit ng kanilang kapangyarihan upang makaakyat sa Heaven Opening Realm, para hindi na nila kailangang harapin ang ganoong sitwasyon. Ang dahilan kung bakit hindi nagamit ni Liu Zian ang kanyang lakas ng walang kahirap-hirap ay dahil hindi siya karapat-dapat na mapunta sa 7th grade Heaven Opening Realm sa unang pagkakataon. Dahil sa kanyang kalagayan, siya ay papatayin sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang tumuntong sa larangan ng digmaan. Kapag na-detect ng kalaban ang kanyang mga kahinaan, mawawalan na siya ng buhay. Sa katunayan, hindi mahirap para kay Yang Kai na patayin siya ngayon, ngunit wala siyang intensyon na gawin iyon. Hindi na posible na iligtas si Liu Zian. Kahit na ang Black Ink strength sa loob ng kanyang katawan ay iwaksi gamit ang Purifying Light, ang kanyang miniature universe ay madudurog dahil hindi nito kayang tiisin ang kapangyarihan ng 7th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, siya ay Black Ink disciple ni Gui Liao, kaya kung siya ay papatayin dito, tiyak na ipaghihiganti ni Gui Liao ang kanyang kamatayan. Tama ang sinabi ni Liu Zian na aabutin ng ilang taon si He Yuan bago gumaling, at si Gui Liao ay inatas ang pangasiwaan ang mga gawain sa teritoryo hanggang noon. Mahihirapan si Yang Kai dito kung nasaktan niya siya ng seryoso. Hindi nagtagal bago nahulog si Liu Zian sa isang kumpletong kawalan. Lalo siyang nagalit dahil dito. Noong una ay inisip niya na hindi magiging katapat niya si Yang Kai dahil nasira ang pundasyon ng huli, ngunit pagkatapos magsimula ang labanan, napagtanto niya na iba ang mga bagay sa naisip niya. Makapangyarihan pa rin si Yang Kai kahit na hindi kumpleto ang kanyang miniature universe. Hindi nakapagtataka na noong nasa rurok na siya ng kanyang kapangyarihan, nagawa niyang pumatay ng napakaraming feudal lords at Black Ink clansmen. Sa sandaling ito, natagpuan ni Liu Zian ang kanyang sarili sa isang dilema. Mababaliw lang niyang may tulak ang kanyang kapangyarihan sa pagtatangkang sugpuin si Yang Kai habang kasabay nito, ipinagdasal niya na ang huli ay hindi makapagtiyaga dahil sa kanyang mahinang pundasyon. Habang pinalakas niya ang kanyang lakas, mas nagiging makapal ang Black Ink strength sa kanyang paligid habang ang aura na umaagos mula sa kanyang katawan ay lalong nagiging hindi matatag. Gayunpaman, tila hindi napapansin ni Liu Zian ang lahat ng iyon habang mahinang natukoy ito ni Yang Kai. Sa pamamagitan ng pag-activate ng kapangyarihang hindi niya makontrol, si Liu Zian ay malapit ng makaranas ng backlash. Kapag nangyari iyon, mapilayan siya kahit hindi siya mawalan ng buhay. Noon lang, may nakita si Yang Kai habang pinabagal niya ang kanyang pag-atake. Tuwang-tuwa si Liu Zian nang makita iyon, ngunit habang naghahanda siyang itulak ang kanyang kalamangan, isang boses ang narinig na pumutok. "Kayong dalawa, tumigil kayo dyan." Sa sumunod na sandali, isang figure ang bumaba mula sa langit at dumapo sa pagitan ni Yang Kai at Liu Zian. Ang isang maliksi na Yang Kai ay agad na tumalon pabalik. Sa kabilang banda, si Liu Zian, na nabulag ng galit, ay pilit na itinulak ang kanyang kamao at inatake ang taong nasa harapan niya. Gayunpaman, sa sandaling nakita niya ang mukha ng tao, nabigla siya nang mabilis niyang binawi ang kanyang kamao.
Ang pilit na pag-urong sa kanyang welga ay naging sanhi ng pagyanig ng miniature universe ni Liu Zian at ang kanyang world force ay bumagsak sa kaguluhan. Sa susunod na sandali, narinig siyang nag-spray ng isang subo ng dugo. Nalanta ang kanyang aura dahil hindi niya kayang tiisin ang mga kahihinatnan ng epektong ito. Habang sinusubukang suportahan ang sarili niyang bigat, kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Master. Sinaman siya ni Gui Liao ng isang walang tibu na sulyap, na naging sanhi ng kanyang likod na natatakpan ng malamig na pawis at ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang isang Black Ink disciple ay hindi kailanman makakalaban sa kanyang master, at sa pagkakataong ito, tila ginulo niya ang mga bagay-bagay. Iyon ang dahilan kung bakit siya nangamba. Master Gui Liao. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao habang palihim na nanunuya sa katotohanan sa wakas ay naalerto na si Gui Liao. Sa paghusga sa direksyong pinanggalingan niya, wala nga siya sa kastilyo kanina. Gayunpaman, ang mga epekto ng labanan sa pagitan ng dalawang 7th grade masters ay maaaring kumalat sa kalahati nitong universe fragment. Hanggat hindi siya masyadong malayo, tiyak na mararamdaman ito ni Gui Liao. Nang marinig iyon, lumingon si Gui Liao at pinandilatan si Yang Kai. Habang nagpapagaling pa ang Territory Lord, dalawang Black Ink disciples ang nag-away at naging sanhi ng pagkasira ng malaking bahagi ng kastilyo. Ano man ang dahilan ng away, si Gui Liao ay mananagot sa hindi maayos na pamamahala sa sitwasyon. Kapag bumalik ang Territory Lord mula sa Black Ink Nest at nagtanong tungkol dito, malamang na mapag-alitan si Gui Liao. Hindi man ito malaking isyo, hindi pa rin siya nasisiyahan. May masasabi ba sa akin kung ano ang nangyayari? Tanong ni Gui Liao sa malungkot na boses. Hindi maglalakas loob si Liu Zian na magsabi ng kahit ano. Parang hindi niya masasabing tinanggihan siya ni Yang Kai at gusto niyang bawiin ang heaven opening pills na ibinigay sa kanya, kaya naman nag-away sila. Habang si Liu Zian ay mahiyain, si Yang Kai ay kumpiyansa habang ikinuyom niya ang kanyang kamao. Master Gui Liao, gusto kong magsampa ng reklamo laban kay Liu Zian dahil sa pang-aapi sa isang bagong dating na tulad ko na hindi alam ang mga kaugalian sa Black Ink clan base. Siya ay humingi ng maraming benepisyo mula sa akin gamit ang iyong pangalan. Nang matapos magsalita si Yang Kai, naramdaman ni Gui Liao na lumubog ang kanyang puso habang nagsisisi siyang nagtanong ng ganoong kalokohang tanong. Hindi niya ito binigyan ng seryosong konsiderasyon dahil galit na galit siya kanina, ngunit ngayong naisip niya iyon, dapat ay dinala niya ang dalawang tao sa isang tahimik na lugar para hindi na masyadong maraming feudal lords ang nanunood sa kanila. Totoo ba yan? Pinaikit ni Gui Liao ang kanyang mga mata at sumulyap kay Liu Zian. Ang mukha ni Liu Zian ay nababalot ng malamig na pawis. Hindi. Tumangala si Yang Kai sa kanya. Mayroon ka bang lakas ng loob na sabihin na hindi mo ininom ang aking heaven opening pills sa unang araw ng aking pagdating? Natigilan si Liu Zian. Hindi ako nagdemand. Ibinigay mo sila sa akin. Ngumuso si Yang Kai. Kung hindi mo sila hiningi, bakit ako magbibigay ng kahit ano sa iyo? Sa katunayan, hindi mo ito nilinaw, ngunit ipinahiwatig mo na dapat kong bigyan ka ng ilang mga benepisyo kung gusto kong mamuhay ng mas magandang buhay dito. Hindi ako tanga, kaya inaasahan na makakabasa ako sa pagitan ng mga linya. Ako ay isang bagong dating, kaya hindi ako maglalakas loob na tumanggi. Kaya ko lang magsakripisyo. Pagkatapos ay humarap siya kay Gui Liao at kinuyam ang kanyang kamao. Pakiusap, panindigan mo ako, Master Gui Liao. Kaunti lang ang heaven opening pills ko, pero binigay ko pa rin sa kanya ang kalahati ng lahat ng meron ako, sa pag-aakalang pwede ko siyang kaibiganin. Nagulat ako, ang taong ito ay matako dahil iniisip niya na ang regalo ko ay hindi sapat na halaga. Ginamit pa niya ang pangalan mo at sinubukang humingi ng higit pa sa akin ngayon. Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan. Umuungal si Liu Zian habang nag-aalala na masira ni Yang Kai ang sikreto sa lahat. Alam ng Black Ink clansmen sa kastilyo ang libangan ni Gui Liao. Sa katunayan, marami sa kanila ang nasiyahan sa paggawa nito. Gayunpaman, ang pag-alam ay isang bagay, ngunit ang pagsasapubliko nito ay isa pa. Mainam na gawin ang ilang bagay ng pribado, ngunit magiging pangit kapag pinag-uusapan ang mga ito sa publiko. Ito ay totoo lalo na bilang ang pagkakakilanlan ni Yang Kai ay espesyal. Siya ay ang Black Ink disciple na personal na kinorep ng Heiyuan Territory Lord. Mabuti sana kung hindi si Yang Kai ang Black Ink disciple ni Heiyuan. Gayunpaman, ang relasyon na ito ay tunay na makabuluhan. Dahil ang mga mata ni Gui Liao sa kanyang Black Ink disciple, iminumungkahi nito na wala siyang pakialam kay Heiyuan. Maaaring maliit o malaki ang isyong ito.
Maaaring hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit dahil ang buhay ni Yang Kai ay hindi nakataya. Gayunpaman, kung nakaramdam ng insulto si He Yuan, nangangahulugan ito na nalampasan ni Gui Liao ang linya sa pamamagitan ng pagkakasala sa kanyang superior. Hindi kakayanin ni Gui Liao ang galit kung sinisisi siya ng Territory Lord. Okay lang sana kung lihim na maaayos ni Gui Liao ang usapin. Mula sa kanyang pananaw, naniniwala siya na ang isang bagong dating na tulad ni Yang Kai ay hindi maglalakas loob na lumaban dahil hindi mahalaga na mawalan ng kaunting world force. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magiging napakatigas at mapanghamon. Habang nananatiling tahimik, naramdaman ni Gui Liao ang pagkunot ng kanyang noo. Nagtanong si Yang Kai, "Master, ayaw mo bang malaman kung paano niya sinisira ang iyong reputasyon?" Dumating sa punto kung saan kinailangan ni Gui Liao na makarating sa pinakailalim nito sa harap ng lahat. Kung hindi, lalabas lang siyang guilty, kaya tumango siya. "Magsalita ka." Sa kabila ng kanyang casual na hitsura, ang mga mata ni Gui Liao ay puno ng hangarin na pumatay. Tila hindi napapansin ito, malakas na sinabi ni Yang Kai. Bago pumasok si Master Territory Lord sa Black Ink Nest, sinabihan kanya na kumuha ng Profound Yin Spirit Fruit para sa akin. Ilang araw na akong naghihintay, pero walang balita tungkol dito. Noong una ay nais kong tanungin ka tungkol dito. Gayunpaman, dahil wala ka sa tabi ko, si Liu Zian lang ang hinahanap ko. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang posisyon bilang iyong Black Ink Disciple, ang taong ito ay humingi ng maraming mapagkukunan mula sa akin. Sinabi niya na hanggat kaya kung matugunan ang kanyang mga hinihingi, magsasabi siya ng magandang salita para sa akin sa harap mo para mas maaga kong makuha ang Profound Yin Spirit Fruit. Sinabi pa niya na. Sa puntong ito, tila nag-aalangan siyang magpatuloy. Ano pa ang sinabi niya? Kinagat ni Gui Liao ang kanyang mga ngipin. Sinabi pa ni Yang Kai. Sinabi pa niya na ang mga kahilingang iyon ay hindi para sa kanyang sarili kundi para sa iyo, Master Gui Liao. Si Master Territory Lord ang nagsabi sa iyo na kuhaan mo ako ng Profound Yin Spirit Fruit, kaya sigurado ako na hindi ka magpapabaya tungkol dito. Bakit kailangan ko ang tulong niya sa simula? At saka, hindi ito katulad ng Black Ink Disciple na makakaapekto sa iyong ginagawa. Matapos kong ilantad ang kanyang mga kasinungalingan, nagalit siya sa kahihiyan at nagsimulang makipag-away sa akin. Panindigan mo ako, Master. Ang isang tulalang Liu Zian ay tumitig kay Yang Kai na nanlalaki ang mga mata. Martial Peak, Kabanata 5071. Napakagaling mo. Hindi inaasahan ni Liu Zian na magbubuga ng ganoong kalokohan si Yang Kai, at ang kanyang matuwid na ugali ay nagmukhang ito talaga ang nangyari, kaya mabilis niyang pinabulaanan. Hindi iyan totoo. Isang kalmadong Yang Kai ang lumingon sa kanya. Hindi totoo. Bakit hindi mo sabihin sa lahat kung bakit tayo nag-away noon, Brother Liu? Hindi tulad ko na manghihingi ng gulo ang isang bagong dating na tulad ko sa pamamagitan ng pananakit sa iyo ng walang dahilan. Sumigaw si Liu Zian. Dahil tinitigan siya ni Yang Kai. Ipagpatuloy mo. Natahimik si Liu Zian. Ang kahilingang binanggit niya kay Yang Kai sa araw na ito ay hindi mailantad sa publiko. Kung tutusin, ito ay haka-haka lamang niya sa intensyon ni Gui Liao. Kung nalantad ito, mapapahiya si Gui Liao. Bilang kanyang Black Ink Disciple, hindi maglalakas loob si Liu Zian na magdala ng gulo sa kanyang master. Agad na sinabi ni Yang Kai. Kita mo, wala siyang masabi. Master Gui Liao, ang katotohanan ay nasa ating mga mata. Hindi naman sa gusto kong makipag-away sa kanya. Sa halip, siya pa ang samobra. Panindigan mo ako, Master. Tinitigan siya ni Gui Liao saglit, pagkatapos ay lumingon kay Liu Zian. Basura. Si Liu Zian ay hindi makapagsalita ng anuman sa kabila ng nararamdamang agrabyado. Nakaramdam siya ng pangamba at takot habang pinagsasabihan siya ni Gui Liao. Nangyari ang lahat ng ito dahil kay Yang Kai, ngunit maaari lamang niyang itago ang sama ng loob sa kanyang puso pansamantala at subukang makaganti sa hinaharap. Ano man ang dahilan ng hidwaan, kayong dalawa, bilang Black Ink Disciples, ay hindi dapat nakipag-away sa kastilyo ni Master Territory Lord at nagdulot ng napakaraming pinsala. Pareho kayong dapat parusahan ni Liu Zian. Sumagot si Liu Zian sa nanginginig na boses. Oo, iyan ay magiging 3 world spheres mula sa iyo. Agad na namutla ang mukha ni Liu Zian habang nagsusumamo kay Gui Liao. Master, kung maglakas loob kang magsabi pa, ito ay magiging 5 world spheres. Ngumuso si Gui Liao. Agad na itinikom ni Liu Zian ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang ekspresyon ay halatang galit at naagrabyado. Ikaw naman.
Binigyan ni Gui Liao si Yang Kai ng masamang tingin. Ito ay magiging isang world sphere. Kahit na walang ideya si Yang Kai kung ano ang parusa, alam niyang ito ay talagang kakilakilabot. Iyon ang dahilan kung bakit namutla si Liu Zian nang marinig ito. Pagkatapos ay ikinulong ni Yang Kai ang kanyang kamao. Master Gui Liao, ako ang biktima. Ikaw ang biktima. Ngumisi si Gui Liao. May kasabihan kayong mga tao na gustong gamitin, dalawang kamay ang kailangan para pumalakpak. Pareho kayong mali sa nangyari ngayon. Sigurado akong magiging maayos si Master Territory Lord kung paano ko ito haharapin. Anong mali? Ayaw mo ba? Syempre ayaw ko. Saglit na nagngangalit si Yang Kai bago sinabing. Kung gayon, tatanggapin ko ang parusang ito. Tinitigan siya ni Gui Liao saglit bago tumango. Magaling ka. Maraming salamat sa papuri, Master. Walang siglang sagot ni Yang Kai. Tama na, bumalik ka na sa sarili mong lugar. Ikinaway ni Gui Liao ang kanyang kamay at pinarusahan ang mga feudal lords na kapaligid sa kanya. Noon umalis ang mga feudal lords. Nang makitang aalis na si Gui Liao, tinawag siya ni Yang Kai. Master, kailan mo ako bibigyan ng Profound Yin Spirit Fruit gaya ng ipinangako ni Master Territory Lord? Nang hindi lumingon, sumagot si Gui Liao. Maghintay ka lang. Ibibigay ko sa iyo kapag nakahanap na ako. Hindi nagtagal ay nawala siya, ngunit hindi niya sinabi kung kailan niya makikita ang prutas. Inakala ni Yang Kai na pagkatapos niyang gumawa ng kaguluhan sa pagkakataong ito, hindi siya makakakuha ng Profound Yin Spirit Fruit sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi niya pinagsisihan ang naging desisyon niya. Walang paraan na papayag siyang buksan ang kanyang miniature universe at hayaan si Gui Liao na pakainin ang kanyang world force. Sa sinabi nito, kailangan niyang makuha ang kanyang mga kamay sa isang Profound Yin Spirit Fruit ng mabilis. Kung hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili kapag ang kanyang miniature universe ay ganap na naayos ng World Tree Clone. Nang makaramdam siya ng galit na tingin sa kanya, lumingon si Yang Kai at nakita si Liu Zian na nakatitig sa kanya. Ngumisi siya bago humakbang paalis. Galit na galit si Liu Zian na halos lumuwa siya ng isang subo ng dugo. Pagkatapos ng labanan, hindi lamang siya natalo ng kanyang kalaban, kundi pinarusahan din siya ni Gui Liao. Bukod pa riyan, nawasak din ang kanyang tirahan. Masasabing siya ay dumanas ng napakalaking pagkalugi. Sa kabilang banda, nakatanggap si Yang Kai ng mas magaan na parusa. Walang paraan na matitiis ito ni Liu Zian. Gayunpaman, hindi interesado si Yang Kai na tumugon sa kanya. Ang Black Ink Disciple na ito ay hinding-hindi maliligtas, ngunit wala rin siyang gana na patayin siya, kaya hinayaan niya lamang siyang mapahamak ng mag-isa. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Yang Kai sa kanyang silid, isang high-grade Black Ink Clansman ang lumapit at nilagpasan siya ng isang World Sphere. Pagkasabing utos ni Gui Liao ay umalis na siya. Tiyak, nakita na ni Yang Kai ang World Spheres dati. Noong naging subordinate siya ni Noyan noon, dadalhin siya ng lalaking iyon sa iba't ibang teritoryo upang labanan ang iba pang Black Ink Disciples. Ang Black Ink coins na kanyang kinita ay gagamitin sa pagbili ng World Spheres para makapagtanim siya. Nagkaroon ng pangarap si Noyan, na kumita ng sapat na Black Ink coins at magtungo sa Black Ink Nest para umakyat upang maging isang feudal lord. Gayunpaman, bago niya matanto ang kanyang panaginip, pinatay siya ni Feng Ying. Para sa Black Ink Clansmen, ang World Spheres ay mga mapagkukunan ng paglilinang, at ang bawat piraso ay magastos. Ang karaniwang clansman ay hindi kayang bumili ng isa. Kung hindi dahil sa katotohanang sapat ang kapangyarihan ni Yang Kai para manalo sa bawat laban sa pagsusugal na buhay at kamatayan na pinasok niya, hindi sana kikita si Noyan ng sapat na Black Ink coins para patuloy na bumili ng World Spheres. Ang isa pang Black Ink Disciple ng Noyans, D4, ay minsang nagsabi kay Yang Kai na ang World Force in the World Spheres ay karaniwang kinokolekta mula sa larangan ng digmaan. Matapos pumanaw ang Heaven Opening Realm Masters, ang kanilang miniature universe ay babagsak, at ang kanilang World Force ay mawawala. Maaaring gamitin ang World Spheres upang makuha ang tumatagas na World Force. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Kai na hindi makatwiran ang paliwanag na iyon. Kahit na maraming Heaven Opening Realm Masters ang napatay sa larangan ng digmaan, hindi dapat magkaroon ng sapat na World Force na maaaring punan ang World Spheres para ibenta sa napakaraming Black Ink Clansmen. Pagkatapos magtanong tungkol dito, sinabi sa kanya ng D4 na ang Black Ink Disciples ay maaari ding ipasok ang kanilang World Force sa World Spheres, na talagang ang pinakakaraniwang paraan para sa Black Ink Clansmen na lumikha ng World Spheres. Sa makatuwid, ang bawat Black Ink Disciple ay isang mahalagang asset sa kanilang master.
Ang mga Black Ink Disciple ay tapat at hindi kailanman magtataksil sa kanilang master, at maaari silang sumama kapag ang master ay nakipagdigma. Sa kanilang librerag oras, ang Black Ink Disciples ay maaari pang gumawa ng World Spheres para sa mga masters upang linangin. Hanggat hindi papatayin ang Black Ink Disciples, ang mga masters ay magkakaroon ng walang limitasyong supply ng World Spheres. Noon, bumili si Noyan ng ilang walang laman na World Spheres at sinabi sa D4 at sa iba pa na ipasok ang kanilang World Force sa kanila. Gayunpaman, si Yang Kai ay puno ng pera ni Noyan, kaya naligtas siya sa gawaing ito. Kailangan lang niyang patuloy na manalo sa mga laban sa iba't ibang arena. Nang marinig ni Yang Kai ang parusang inihayag ni Gui Liao, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin noon. Gayunpaman, nang makita niya itong walang laman na World Sphere, sa wakas ay naunawaan niya ang intensyon ni Gui Liao. Maliwanag na kailangan niyang punan ang World Sphere ng kanyang World Force. Matagal bago ganap na mapunan ang isang World Sphere, kahit ilang buwan lang dahil sa lakas ng 7th Grade Heaven Opening Realm ni Yang Kai. Hindi lamang nakakaubos ng oras na ito, ngunit mauubos din ito ang kanyang pamana. Tiyak, hindi gustong gawin ni Yang Kai ang ganoong bagay. Bakit siya gagawa ng isang World Sphere para kay Gui Liao gayong ang huli ay hindi man lang payag na bigyan siya ng Profound Yin Spirit Fruit? Gayunpaman, dahil nasaktan niya si Gui Liao, magiging mahirap ang buhay niya sa hinaharap. Kahit papaano, bago umalis si He Yuan sa Black Ink Nest makalipas ang ilang taon, kailangan niyang maging maingat para walang dahilan si Gui Liao para parusahan siya. Bukod dito, kailangan niyang gumawa ng paraan para makumplito ang kanyang tunay na layunin, na malaman ang pagkakakilanlan at kung nasaan ang artifact refining Grandmaster. Dahil sa sinabi niyan, ang pinakamabigat na isyo para sa kanya ay ang makakuha ng Profound Yin Spirit Fruit. Dahil hindi niya mapan ang kanyang pag-asa kay Gui Liao, kinailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang makamit ang kanyang layunin. Matapos itong pag-isipan, tumayo si Yang Kai mula sa upuan at umalis sa kanyang silid. It was business as usual sa loob ng kastilyo. Ang dumaraan na Black Ink Clansmen ay titingin sa kanya ng may pagtataka. Kung tutusin, wala pa silang nakitang bagong Black Ink Disciple na may lakas ng loob na makipag-away sa kastilyo. Random na nahuli ni Yang Kai ang isang Black Ink Clansman at nagtanong. Alam mo ba kung saan nakatira si Zago? Nagtaka ang Black Ink Clansman. Sino iyon? Kahit na si Zago ay isang feudal lord, maraming mga feudal lord sa teritoryo ni He Yuan. Naturally, ang mga Black Ink Clansmen sa kastilyo ay hindi posibleng makilala ang lahat ng mga feudal lords. Hindi sumuko si Yang Kai at patuloy na nagtatanong. Matapos tanungin ang higit sa isang dosenang Black Ink Clansmen ng parehong tanong, sa wakas ay nakakuha siya ng ilang mga pahiwatig. Nakahanap siya ng Black Ink Clansman na may kaunting alam tungkol kay Zago, wala siyang ideya kung saan siya nakatira, ngunit sinabi niya kay Yang Kai na hanapin siya sa isang partikular na lugar sa teritoryo. Ang isang feudal lord tulad ni Zago ay karaniwang naghahanap ng isang lugar sa labas ng lungsod upang magtatag ng kanilang sariling tahanan. Pinahintulutan ito ni He Yuan at ng iba pang territory lords. Gayunpaman, kung ang isa ay walang kakayahang makakuha ng Black Ink Nest, wala talaga siyang teritoryo sa kanyang pangalan. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, lumingon si Yang Kai sa direksyong iyon. Walang hamarang sa kanya sa daan. Tila pagkatapos ng insidente kanina, hindi pa handa si Gui Liao na gawing komplikado ang bagay. Ang fragment ng universe na kasing laki ng universe world ay direktang pag-aari ni He Yuan, at ang nakapalibot na rehiyon na inookupahan ng kanyang mga subordinate na feudal lords ay itinuring ding kanyang teritoryo. Ang lokasyon ng Black Ink Nest at ang kastilyo ay ang sentro ng fragment ng universe. Ito ay maaaring ituring na pinakamaunlad na lugar sa fragment ng universe. Hindi ipinagbabawal ang paglipad sa lungsod, kaya pagkatapos umalis sa kastilyo, direktang bumaril sa kalangitan si Yang Kai kung saan nakilala niya ang maraming dumadaan na Black Ink Clansmen. Nang makita ng Black Ink Clansmen ang kanyang tao, curious silang tumingin sa kanya. Gayunpaman, walang gumawa ng mga bagay na mahirap para sa kanya o ang kanilang mga mata sa kanya. Kung tutusin, siya ay isang 7th Grade Heaven Opening Realm Master, kaya hindi lang kung sinong Black Ink Clansman ang makakahuli sa kanya. Hindi nagtagal, umalis si Yang Kai sa malaking lungsod na ito. Matapos lumipad ng ilang daang kilometro, nakita niya ang isang manor sa ibaba niya. Siya ay nag-isip na ito ay isang feudal lord's teritoryo. Walang pag-aalinlangan, bumaba siya patungo sa manor, hindi itinatago ang kanyang aura. Bago pa man siya makalapag, isang matipunong figure ang bumaril mula sa isang lugar ng manor at lumapit sa kanya. Hindi nagtagal ay huminto siya sa harap ni Yang Kai at sinuri siya.
Na may pagtataka na ekspresyon, nagtanong siya. Isang 7th grade Black Ink disciple. Kaunti lang ang mga 7th grade Black Ink disciples sa fragment ng universe na ito, at nakilala na niya ang karamihan sa kanila noon, ngunit hindi niya alam ang pag-iral ni Yang Kai, na naging dahilan para ma-curious siya. Pasensya na sa pag-istorbo sa iyo. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Master, alam mo ba kung saan nakatira si Master Zago? Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ang feudal lord ay nagtanong. Kaninong Black Ink disciple ka? Bakit ka nandito? Magalang na sumagot si Yang Kai. Ako ang Black Ink disciple ng Master Territory Lord. Sinabi sa akin ni Master Gui Liao na hanapin si Zago dahil may isang bagay siyang dapat pag-usapan sa kanya. Nang malaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, sinabi ng feudal lord. Kaya, ikaw ang bagong Black Ink disciple na kinuha ni Master Territory Lord. Hindi nakapagtataka na hindi kita nakita noon. Marshall Peak, Kabanata 5072. Isang paraan para kumita. Nang marinig iyon, nagtanong si Yang Kai. Alam na ba ito ng lahat ngayon? Napangiti ang feudal lord. Natural lang na bigyang pansin ang mga gawain ni Master Territory Lord. Nang marinig ang dahilan sa likod nito, tumanggo si Yang Kai. Nakikita ko. Naging mas banayad ang ekspresyon ng feudal lord pagkatapos niyang malaman na si Yang Kai ay Black Ink disciple ni He Yuan at sumagot siya. Kung hinahanap mo si Zago, pumunta ka lang sa direksyon na iyon. Ayon sa mga sukat ng tao, nakatira siya sa isang lugar na 3,000 kilometro ang layo mula rito. Pagkatapos tumingin sa parehong direksyon, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Maraming salamat. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa feudal lord at bumaril sa direksyong iyon. Inabot siya ng maikling sandali upang lumipat sa 3,000 kilometro. Mula sa malayo, nakikita ni Yang Kai ang isang kastilyo na katulad ng kay He Yuan na itinayo sa isang isla. Walang mga bakas ng iba pang estate ng Black Ink clan sa loob ng 100 kilometrong radius. Kung hindi siya nagkakamali, ito dapat ang tirahan ni Zago. Lumapag si Yang Kai sa harap ng kastilyo at pinaandar ang kanyang divine sense. Maraming Black Ink clansmen sa loob, ngunit lahat sila ay hindi gaanong mahalaga low-grade Black Ink clansmen na may high-grade Black Ink clansmen na medyo bihira. May aura na pamilyar si Yang Kai sa pinakamalalim na bahagi ng kastilyo. Zago, nang makumpirma na ang kabilang partido ay talagang naninirahan dito, si Yang Kai ay tumawag. Brother Zago, sa isang iglap, lahat ng Black Ink clansmen sa kastilyo ay nagulat habang nakatingin sila sa iisang direksyon. Si Zago, na nagpapagaling, ay naalarma nang imulat niya ang kanyang mga mata at damilat. Ilang sandali pa, nabuksan ang mga gate nang lumabas si Zago sa kastilyo at gulat na tumingin kay Yang Kai. Bakit ka nandito? Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at ngumiti. Narito ako para bisitahin ka, Brother Zago. Sana hindi na lang kita naabala. Tumanggo si Zago. Pumasok ka muna. Pagkapasok sa kastilyo, dumating sila sa isang silid at umupo. Naglabas ba si Master Territory Lord ng anumang utos? Tanong ni Zago. Naisip niya na ang isang Black Ink disciple ay karaniwang hindi maglalakas loob na pumunta dito ng mag-isa. Malamang na nakatanggap si Yang Kai ng isang lihim na utos mula sa Territory Lord. Gayunpaman, umiling si Yang Kai. Hindi nagpakita si Master Territory Lord simula nang pumasok siya sa Black Ink Nest. Nabalitaan ko na aabutin siya ng ilang taon para gumaling. Malinaw na napanatag si Zago nang malaman na hindi si He Yuan ang nagsabi kay Yang Kai na hanapin siya. Ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito upang bisitahin ka ay dahil kailangan ko ang iyong tulong. Ipinahayag ni Yang Kai ang kanyang layunin para sa pagbisita. Sumimangot si Zago. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Kahit na si Yang Kai ay isang Black Ink disciple na pinapahalagahan ni He Yuan, isa pa rin siyang Black Ink disciple. Handa si Zago na makipagkasundo sa kanya, ngunit hindi niya ito papansinin, kaya syempre alamin niya kung anong tulong ang kailangan ni Yang Kai bago siya magdesisyon. Napabuntong hininga si Yang Kai at nagpatuloy sa pagsasabi. Gusto kong tanungin ka kung may paraan ba ako na kumita ng pera sa teritoryo ng Black Ink clan. Kumita ng pera. Nagulat si Zago. Talagang. Umubo si Yang Kai. Alam mo, kapag ang mga sundalo ng tao ay nakipagdigma, hindi tayo nagdadala ng maraming mapagkukunan. Naliwanagan ako ni Master Territory Lord hindi pa nagtagal, kaya konti lang ang mga resources ko. Ngayon na ang aking miniature universe ay nasira, kailangan ko ng Profound Yin Spirit Fruit upang ayusin ito, at kailangan ko ng mga mapagkukunan upang linangin din. Gayunpaman, dahil nagpapagaling si Master Territory Lord sa Black Ink Nest, wala akong paraan para bumili ng kahit ano.
Hindi ko kayang ayusin ang aking miniature universe o linangin sa ganitong estado. Isang naguguluhang si Zago ang nagtanong. Profound Yin Spirit Fruit. Bago magsimulang magpagaling si Master Territory Lord, sinabihan niya si Master Guiliao na kumuha ng isa para sa iyo. Dahil sa katayuan ni Master Guiliao, hindi dapat mahirap para sa kanya na makakuha ng Profound Yin Spirit Fruit. Marahil. Tumanggo si Yang Kai. Gayunpaman, nasaktan ko si Master Guiliao, kaya mukhang ayaw niyang ibigay ito sa akin ngayon. Nagulat si Zago nang marinig iyon. Nasaktan mo si Master Guiliao. Anong nangyari? Isang walang magawang Yang Kai ang nagsabi kay Zago tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Liu Zian. Tiningnan siya ni Zago na may kakaibang ekspresyon. Nasaktan mo si Master Guiliao dahil lang doon. Mukhang naisip niya na ayos lang na pumayag sa kahilingan ni Guiliao, kaya hindi niya naintindihan kung bakit tinanggihan siya ni Yang Kai. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga palad. Alam mo rin na 2 beses kong isinakripisyo ang isang bahagi ng aking miniature universe sa kamakailang labanan. Bumulusok na ang lakas ko dahil sa pagkasira ng pundasyon ko, kaya kung hahayaan ko pa rin si Master Guiliao na aipakin ang miniature universe ko, baka mahulog ang grado ko. Kapag nangyari iyon, magiging inutil ako kay Master Territory Lord. Sa oras na iyon, malamang na itatapon na ako. May punto ka, tumanggo si Zago, kaya wala akong pagpipilian kundi bigan si Master Guiliao. Gayunpaman, dahil iyon ang kaso, hindi ako makakaasa na makakuha ng Profound Yin Spirit Fruit mula sa kanya. Kumunat ang noo ni Zago. Sa tingin ko ay hindi. Hindi siya mangangahas na suwayan ang utos ni Master Territory Lord, pero baka kailanganin mong maghintay ng kaunti pa. Umiyak si Yang Kai na hindi na siya makapaghintay. Patuloy na inaayos ng World Tree Clone ang kanyang miniature universe, kaya kung hindi siya makakakuha ng Profound Yin Spirit Fruit para pagtakpan ang prosesong ito, malantad siya. Pinatahimik siya ni Zago sa pagsasabing, "Huwag kang mag-alala. Bago umalis si Master Territory Lord sa Black Ink Nest, bibigyan ka ni Master Guiliao ng Profound Yin Spirit Fruit." Umiling si Yang Kai. Mas gugustuhin kong gumawa ng paraan para makakuha ako ng Profound Yin Spirit Fruit. Sa palagay ko ang mga prutas ay ibinebenta sa lungsod. Sumagot si Zago. Oo, pero dati pa sila mahal. Nagkakahalaga sila ng maraming Black Ink coins. Kaya nga ako pumunta dito para humingi ng paraan para kumita. Maaari mo ba akong maliwanagan, Brother Zago? Mapagpakumbaba na tumingin sa kanya si Yang Kai. Si Zago ay nahulog sa isang dilema. Dahil nangyari ang ganoong insidente, sasaktan niya si Guiliao sa pamamagitan ng pagpapahiram kay Yang Kai, at halatang hindi ito katumbas ng halaga para lamang tulungan ang isang Black Ink disciple. Bukod dito, hindi niya alam ang anumang paraan na maaaring kumita ng pera. Kahit nagawin niya ito, hindi niya gustong ibahagi ito kay Yang Kai. Habang pinagmamasdan ni Yang Kai ang kanyang ekspresyon, sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, Brother Zago. Kung mayroong tamang paraan na nagpapahintulot sa akin na kumita ng Black Ink coins, hindi ko makakalimutan ang iyong tulong at maayos na babayaran ka." Mukhang natutokso si Zago sa pag-asang kumita, kaya pagkatapos itong pag-isipan, sinabi niya, "Sa iyong sitwasyon, mayroon talagang paraan." Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. "Oh, ano ito?" Sinabi ni Zago. "Alam mo ba ang World Spheres? Maaari kitang bigyan ng pera para bumili ng ilang walang laman na World Spheres, pagkatapos ay maaari mong ilagay ang iyong World Force sa mga ito at ibenta ang mga ito. Ang bawat World Sphere ay makakakuha ka ng maraming Black Ink coins. Sa pagbebenta lang ng 10 World Spheres, magkakaroon ka ng sapat na pera para makabili ng Profound Yin Spirit Fruit." Kumunot ang noo ni Yang Kai dahil hindi niya inaasahan na babanggitin ni Zago ang pamamaraang ito, kaya umiling siya. "Pakiusap, itigil ang paghila sa aking binti, Brother Zago. Ni hindi ako makapag-cultivate ngayon, kaya paano ko ilalagay ang aking World Force sa World Spheres? Kung gagawin ko iyon, tiyak na makikita ko ang aking pag-urong ng aking grado." May point ka. Sa palagay ko ito ang tinatawag ng iyong mga tao na pagpatay sa gansa na nangangitlag ng ginto. Naisip ni Yang Kai na mali ang paggamit ng lalaking ito sa idiom, ngunit hindi siya nag-abalang itama siya at sinabi lang, "Nabalitaan ko na mayroong blood arena sa lungsod. Gusto mong makisali sa isang buhay o kamatayang labanan sa iba." Agad na natanto ni Zago ang kanyang intensyon. Tumanggo si Yang Kai. "Gayunpaman, kakailanganin ko ng Black Ink Clansman para dalhin ako doon. Isinasaalang-alang ang lahat, sa tingin ko ikaw ang pinakaangkop na tao para tulungan ako dito. Kung makapunta ka doon at tumaya laban sa iba, hindi kita bibigwin."
Pagdating ng panahon, kalahati ng tubo ang ibabahagi ko sa iyo. Umiling si Zagu. Iyan ay talagang isang magandang paraan, ngunit hindi ito gagana para sa iyo. Bakit hindi? Natarante si Yang Kai. Paliwanag ni Zagu. Dahil life or death fight ito, kailangang magkaparehas ang magkabilang panig. Isa kang 7th grade master, kaya walang angkop na kalaban para sa iyo sa Blood Arena. Ang mga Black Ink Disciple doon ay nasa ibaba ng 7th grade. Matapos itong pag-isipan, napagtanto ni Yang Kai na talagang wala siyang nakitang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na nakikipaglaban sa Blood Arenas nang sundan niya si Nuyan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya ang mga dahilan sa likod nito. Una sa lahat, ang labanan sa pagitan ng dalawang 7th grade masters ay magiging masyadong mapanira. Pangalawa, kakaunti lamang ang bilang ng mga 7th grade Black Ink Disciples. Dahil bihira sila, hindi sila pinayagan ng Black Ink Clansmen na pumunta sa Blood Arena at ilagay ang kanilang buhay sa panganib. Kahit na hindi magagawa ang ideya ni Yang Kai, handa siyang mabuti. Saka siya nagpakawala ng buntong hininga. Mukhang wala akong choice kundi gamitin ang hobby ko. Curious na tanong ni Zagu. Libangan. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Napagtanto ko ito kanina sa larangan ng digmaan. Mukhang bihirang gumamit ng artifact ang Black Ink Clansmen para makipaglaban. Kahit na ang mga feudal lord ay hindi gumagamit ng mga artifact, lalo pa ang mga high-grade at low-grade clansmen. Mukhang nasanay na kayong lahat na makipaglaban sa mga tao gamit lang ang Black Ink Strength at Secret Techniques. Tumango si Zagu. Para sa amin, ang Black Ink Strength ang pinagmumulan ng aming mga kapangyarihan, tulad ng World Force para sa mga tao. Bagamat tayo ay pisikal na mas malakas kaysa sa tao, wala tayong alam tungkol sa daw ng artifact refining. Ang mga artifact na mayroon kami ay inagaw lahat mula sa humans o pino ng Black Ink Disciples, kaya medyo bihira ang mga ito. Gayunpaman, karamihan sa mga artifact na inaagaw namin mula sa mga tao ay hindi angkop na gamitin natin. Nagtanong si Yang Kai. Mayroon ka bang sariling artifact, Brother Zagu? Umiling si Zagu. Minsan akong gumamit ng espada na nakuha ko mula sa isang tao, ngunit masyadong mababa ang grade ng bagay na iyon, at hindi ito nababagay sa akin. Itinapon ko ito pagkatapos gamitin ito ng ilang beses. Pagkatapos pag-isipan ito sandali, naisip ni Yang Kai na sa laki ni Zagu, ito ay katulad ng paghawak ng kutsilyo para sa kanya kapag humawak siya ng human sword. Ang sandata ay hindi magiging kapakipakinabang para sa kanya sa larangan ng digmaan. Nakakunot ang noo, nagtanong si Yang Kai. Paano kung pinuhin ko ang isang artifact na iniayon sa iyo? Nagulat sandali si Zagu. Marunong ka bang gumawa ng artifacts? May alam akong isa o dalawa. Marunong ka talagang magpino ng mga artifact. Nagulat si Zagu. Ikaw ba ang tinatawag ng mga tao na isang artifact refiner? Napangiti si Yang Kai. Sa tingin ko maituturing akong artifact refiner. Pinalaki siya ni Zagu habang nagdududa. Iyan ba ang ibig mong sabihin noong sinabi mong gusto mong pagkakitaan ang iyong libangan? Oo, sumimangot si Yang Kai. Hindi ka ba naniniwala sa akin, Brother Zagu? Umiling si Zagu. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Nagulat lang ako na isa kang artifact refiner. Ang mga tao ay palaging lubos na nagpoprotekta sa kanilang mga artifact refiner. Bakit ka lumitaw sa larangan ng digmaan? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ang pagpipino ng artifact ay talagang isang libangan para sa akin, kaya hindi ako nag-ukol ng maraming oras sa pagsasanay nito. Sa katunayan, hindi alam ng maraming tao na isa akong artifact refiner dahil wala pa akong nagawa mula nang umakyat ako sa Heaven Opening Realm. Gayunpaman, dapat pa rin akong gumawa ng ilang mga simpleng artifact. Pagkatapos ay sumandal siya at nagsalita sa isang mapang-akit na boses. Gusto mo bang subukan ito, Brother Zagu? Sa angkop na artifact, mas magiging makapangyarihan ka sa larangan ng digmaan. Tiyak, hindi napigilan ni Zagu ang gayong tukso kaya tumayo siya sa upuan at sinabing, sumama ka sa akin.